Ngayong araw nga ay gagawa na naman tayo ng isa na namang saranggola. Ay mali, hindi pala ako yung gagawa, yung kasama natin na gumagawa rin ng saranggola. At ang gagawin niya nga palang saranggola ngayon ay yung mga panlaban. Kaya ang gagawin natin ngayon ay manonood na lang muna sa kanyang paggagawa. Ito nga palang saranggola na gagawin niya ay hindi yung sa pagandahan. Baka kasi magtaka kayo o isipin nyo na pare-parehas lang naman yung ginagawa namin. At magtaka kayo kung paano naging panlaban tong ginagawa namin. Ito nga palang ginagawa ni kumparing Ami natin na saranggola, ito yung inilalaban namin sa mga kitayan o patayugan. Sa madalit sabi mga kakalitar, money game ba o pustahan? Sa paggagawa nga ng ganitong saranggola ay medyo maselan yung pagbubuo. Dahil sa paggagawa nga nito, sa pagkakayas pa lang ay talaga namang ikaw ay mahihirapan. Kailangan mo kasing kayasin to, hanggang tingting na lang yung dulo para mas mapalipat to ng maayos at mas maganda. At isa pa nga dito mga kalitar, kailangan mo humanap din ng mga gagandang kawayan. Hindi nga pwede dito yung basta na lang magulang kasi sumusuko rin naman agad yon. Ang pinakamagandang gamitin dito na kawayan ay yung mga laon. Speaking of laon na kawayan, hindi nga basta-basta agad makakakita nun. Makakakuha ka nga lang ng laon na kawayan kapag may natukuyan ka na sinaunang bahay, nagigiba eh. Dahil ang laon nga na kawayan ay nabubuo lamang sa katagalan na ng panahon. At ang kagandahan niya ng paggamit ng laon na kawayan, hindi basta-basta ito sumusuko sa napakalakas na hangin. Gaya nga nasabi ko sa inyo nung umpisa, hindi basta-basta yung pagbubuo nito. Dahil kailangan mo ang puliduhin at gandahan yung pagkakagawa mo sa saranggolang ito para hindi masayang yung pamusta mo. At syempre kapag may ganito ka nga saranggola, dapat meron ka rin kasama na magaling magtimpla o magtono, ika nga ng iba. At yung gusto nyo rin nga palang gumawa ng mga panlaban, eh meron tayong tutorial. Puntahan nyo lang sa aking YouTube channel. Marami na rin nga tayo nagawa na ganitong klase ng panlaban. Kaso ngayon, si Ami muna yung gagawa para sa atin. Isang kadahilanan niya rin kaya napakayas yung tropa natin. Dahil may nagpagawa rin niya sa kanya na isa na rin nating tropa. Marahil nagtataka kayo kung bakit sumingit na lang bigla dito sa video natin si paring Ami. Dahil itong manggagawa na kasama natin ngayon ay mortal ko dating kalaban. Ay, linawin ko lang mga kaltara, hindi kami magkaaway. Magkalaban lang dati yung mga saranggola namin sa labanan ng papagayo. At hanggang umabot na nga sa punto na nagkasama na kami at naging magtropa. Kasangga ba? Ika ng iba. Grabe, talagang humahanga rin niya ako sa kasama natin na gumagawa ng saranggolang ito kasi napakagaling talaga niyang kumayas at napakapulido. Talagang nabihiyaan din ng isang napakagaling na talento. Nung kabilangan season ay kasama rin natin si paring Ami dahil siya yung gumagawa ng mga panlaban at ako naman yung gumagawa ng mga patayugen. Hindi kasi ako makagawa ng panlaban nung kabilang season kasi mas marami talagang umu-order sa akin ng mga patayugen kaya sila na lang muna yung pinagagawa natin. At maibang nga tayo ng usapan dahil malapit na nga matapos yung paggagawa ng ating kasamahan eh ito yung ginagawa natin. Tagagusot na lang tayo ng pabalat. Kapag nga kasi panlaban yung gagawin ay dapat ginugusot talaga ng maigi yung pabalat para mas maganda tignan kapag naikabit na natin sa kanyang baskaga. At nga pala mga kalitar, kapag nga gagamit kayo ng pabalat dito sa ating panlaban na ginagawa eh siyempre dapat maninipis yung inyong gagamitin. Kung makapal nga kasi yung gagamitin natin sa mga gartong panlaban eh medyo alangan tayo sa pakikipaglaban. At isa pa nga kung makapal ang gagamitin nyo sa ganitong mga panlaban eh sinisigurado ko sa inyo na nasa ulutan pa lang kayo ay dinudubog na kayo ng kalaban. Sayang ang parada. O balik tayo mga kalitar dito sa ating manggagawa. Ito't patapos na nga siya, kinakabit na nga lang mga kalitar dito yung sa lagunting. At dito itinangaban na rin para mapagsagop yung dalawang stick na kawayan. At kapag kaganyan na pagsagop na, eh kapatong na laang diyan at itatali sa baskagan at saka sa uluhan. At kapag nga magtatali kayo ng mga garning sa lagunteng, talagang inyo dapat husayan ang pagkakatali, dapat inyong tibayan. At dahil kumuluwag nga yung pagkakatali nyo diyan sa may mga ganyang sa lagunting, ay talagang mag-a-adjust. At dahil nga medyo nangangalay ng aking bunga nga sa kakaboy sa over, siya panoorin nyo na laang muna at mamaya na ulit ako i-mic. Ang magandang tugtog. Munta.
So, ayan na nga mga kalitar, na-display na natin yung saranggolang ginawa ng ating kasama. Si Ame, ikot kaya. Nakakangamba siya kung iikot daw yung kanyang ginawa. Naninibago. Lumipad kaya mga kalitar ang saranggolang ginawa ni paring Ame. Sasaksihan natin ngayon ang paglipad ng kanyang ginawang panlaban. Stop sa akin. One click ata mga kalitar yung saranggola ng ating paring Ame, oh. Ayan mga kalitar, yung aming tradisyonal na saranggola dito sa Rosario, dito sa amin sa Batangas, Rosario. Yan yung mga panlaban namin na flat kite o kung tawagin mga kalitar sa ibang lugar. Ayan, puwet kupas na panlaban. Ayan, so saglitan lang test play yun mga kalitar, ano, dahil yung saranggola na ginawa ni Ame, eh may paglalaanan yan sa ikakasal. Ano pangalan pare? Eh, paring Philip yan. Shoutout sa'yo, paring Philip. Nagawa na ni Ame yung request mo. Saka baka mabali agad mga kalitar, kaya hindi na natin pinatagal yung pagtitest fly. Ang panlaban talaga mga kapulip-tupi, nakakatagal na testing yan. Para sumulpo yung kawayan. Tara!